Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal po sa amin. Salamat po sa umagang ito, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Nagpupuri po kami sa inyong dakilang pangalan, sa inyong mahabagin pagmamahal sa amin. Sa umagang ito, tinipon po ninyo kami upang makinig po kami ng banal na salita at nawa sa pamamagitan ng itong gawain, maunawaan po namin ang maluwalhating kalooban mo at gisingin po ninyo ang aming pusong natutulog sa daming pagsubok sa mundong ito at tukso ng salibutan at pagturusa sa mundo upang makapaglingkod po kami sa inyo at magampanan po namin ang dakilang katungkulan na ipinagtiwalaan niyo po sa amin. Mahina pa po kami sa aming pananampalataya at marami pa pong kaluluwa ay naliligaw magbula sa katotohanan. Nakikita po namin ang mga tanda ng huling panahon ay nangyayari sa aming panahon. Pakalooban niyo po kami ng pangnanasa na may bahagi po ang Ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay. At pakalooban niyo po kami ng sigasig at unang sigla para sa inyong maluwalhating kalooban. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagbibigay ng pagpupuri at karangalan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin. Unang Korinto chapter 2, verse 1. So, magmula verse 1 hanggang verse 5. Magsalitan po tayo, one verse by one verse. From verse 1 hanggang verse 5. Ako muna, tapos kayo, one verse by one verse. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayak sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayok na pananalita o karunungan. Ako ay nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lupang panginginig. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, hanggang dito lang po. Kamusta po kayo? Okay naman po? Ngayon, 2 months na lang natitira sa itong taon, 2023. Ang bilis ng takbo ng panahon. So parang kahapon lang po yung January 2023. Pero ngayon, malapit na po tayo sa katapusan ng itong year 2023. So meron na po tayong mga end-year schedule next year, 2024. May sermon schedule na tayo, may Bible seminar schedule. Kaya magmula September, nag-umpisa na po kami ng mga scheduling for next year, 2024. Para yung mas maagang plano ay mas maagang prayer. So, katotohanan po ito. Kung may puso po, dapat mas maaga magplano. So, habang nagpaplano po tayo ng schedule ng gawain ng Diyos, doon po nag-umpisa po yung prayer ng mas maaga. Kaya, itong natitirang 2 buwan
So November and December, sana so wag po tayo magalaw ng takbo lang sa libutan. 'Di ba sa Burr month, 'di ba maraming mga okasyon, maraming mga ano po, sa Burman, so hinahanap po ng mga tao ay kasiyahan. Kung saan may kasiyahan, hinahanap po nila. Pero sa mga Kristiyano po, kahit ganitong panahon, 'di ba maganda po yung panahon, hindi masyadong malamig, mainit, kaya gamitin po natin ito, ganitong panahon para sa gawain, para sa evangelism. So, gayon po, dito po sa unang Korinto chapter 2, from verse 1 hanggang verse 5. Ito po yung, kapag may Bible seminar po ako, bago mag-umpisa ng bawat session, ito po yung verse po ito ay pinagbubulay-bulayan ko na madalas. So bago humarap po ako sa pulpito, itong 5 verse po ay pinagbubulay-bulayan ko para maging handa ang aking puso, para mawala yung kaba sa puso. Verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung final, ito po yung pinaka-target po natin. Yung pananampalataya po ay hindi dapat batay. Ano pong batay ay base, okay? Hindi based, okay? Yung ating pananampalataya ay hindi dapat basehan sa karunungan ng tao. Okay? Yung ating pananampalataya ay dapat galing sa Diyos. Yun po yung tamang pananampalataya. So, bakit po maraming tao ay pumapasok sa church at umaalis po sa church? So siyempre po may mga ilang reason doon. May katitisuran sa church. Hindi po maiwasan na mangyari po ang katitisuran sa church. Dahil hindi pa po tayo perfecto, marami pa po tayong problema sa ating ugali, sa ating mga pananalita o kilos. Kaya hindi po maiwasan doon yung mga katitisuran. Mga saktan, mga tampo, o mga galit, minsan mga talo. So, pero kaya kapag nangyari po ganong mga problema, so doon po, so nanghihina po tayo. Doon po nanghihina po tayo, kaya minsan iniisip natin, so ayoko na. So ayoko na mag-church. Ayoko na makita yung brother na ito. Ayoko na makita yung sister na yan. Bakit ganon? So maraming tanong. So hangga't maaari, hindi dapat ibigay po natin ganong mga katitisuran sa ibang mga brothers and sisters. Okay? Hindi pwede natin sabihin, tumingin ka lang sa Diyos. Diba? Sinuntok niya isang brothers sisters sa salita. Tapos sinasabi pa, tumingin ka sa Diyos, huwag kang tumingin sa akin. Hindi pwede sabihin ganon. Hangga't maaari, kailangan po natin iwasan na tayo po ay mismo magiging katitisuran sa ibang brothers sisters. Diba minsan may brothers sisters nagsasalita, ay ganito yung ugali ko. Maintindihan mo. Ganito yung mga buhay ko, ganito yung mga pananalita ko, kaya maintindihan mo na lang. So hindi po yung tamang mindset. Ang Diyos po ang bahala sa ganung mga ginagawa. Pero, so bilang isang mga taong ligtas po,
So kaya ano po yung mas tamang mindset? Bakit paano po manatili po tayo sa church tuloy-tuloy sa kabila ng marami mga nangyayari sa church, mga problema? So ito po ang secret upang ang inyong pananampalataya ay dapat batay sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya verse 1 hanggang 2, ito po yung babasahin ko po. Ng mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayok na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo at siya na ipinako sa cross. So tuwing bago humarap ako sa pulpito, lalo sa Bible seminar, siyempre may kaba, nervyoso. Tapos mga iniisip ko ano ang mas magandang paraan na iparating yung salita ng Diyos sa mga congregation. So mga isip-isip. Kaya ito po yung nare-remind ko lagi, reminder sa akin. Okay? Yung pangangaral po ay hindi sa pamagitan ng mga mahusay na pananalita. Yung matatayok po ay mahusay, maganda, yung excellent speeching. Okay? Magandang speeching. Hindi po yan ginagamit ng Diyos. Mga wisdom ng tao, karunungan ng tao, yung knowledge ng tao, magaling mga preaching skill. So, hindi po yan ginagamit ng Diyos. Minsan, doon po tayo tumataas yung puso. So, kapag may bagay na magaling tayo, so matalino o magaling o may alam, may experience, minsan doon po tumataas yung ating puso. So, mas magaling ako o meron akong ganitong mga skill, ganitong mga kaalaman o kakayahan. Kaya doon po natatakot si Apostol Pablo. Diba verse 3, ako'y kasama ninyo na may kahinaan, takot, alupang, panginginig. Si Apostol Pablo, hindi po siya talo kanino man sa kaalaman. So, sa panahon po ni Apostol Pablo, so, yung mga education, background, o family background, hindi po siya talo sa kanino man. Pero sabi dito, ako ay takot, nanginginig, lupang nanginginig, at mahina ako. Kaya, ito po yung decision po ni Apostle Pablo lagi. Ito yung message. Ito yung ipahayag. Ito yung dapat kong ipahayag sa mga tao. Ito yung pinakalaman sa message. Ano po yung message niya? Verse 2, si Jesu Cristo. Okay? Yun po yung message niya, si Jesu Cristo. Tapos, ano pa po? Na siya ipinako sa cross. Yung dalawa po yung pinakalaman ng mensahe ni Apostol Pablo lagi. Sino si Jesu Cristo? Kilala ba natin si Jesu Cristo? So, yun po yung kailangan check-in. Naniniwala ako kay Jesus. Pero kilala ba ninyo si Jesus? O kilala niya ba kayo? May relation. Yung pagkakilala po ay relation, hindi po yung mga knowledge. Kahit naniniwala po tayo na may Diyos,
Siyempre may Diyos. Pag nakita po natin yung creation, tapos kung pag-aralan po natin yung mga konting bagay sa Bible, hindi natin maiwasan na may Creator. So, madali lang po naniwala na may Diyos. Madali lang po maniwala kapag titingnan po natin ng mabuti yung creation, saka yung mga history, kung paano yung mga ebidensya ng mga dating nangyari, kung paano natutupad po yung mga propesya. So, naniniwala na may Diyos, tapos yung Panginoon Jesucristo, pero yung kahit naniniwala po tayo na may Diyos, tapos si Jesucristo, pero kung maaari po, wala po tayong tamang relation sa Kanya, tamang relation. Yung knowledge, saka yung relation, ito po yung pagkakilala, relation, ay iba po ito dalawa. Yung kilala, ito po yung mas malapit sa relation. Yung kilala, hindi po ito knowledge. So, alam natin na mga Bongbong Marcos ay Pangulo ng Bansang Pilipinas. May knowledge po tayo. Pero wala po akong personal relation sa kanya. Hindi niya ako kilala. Pero alam ko na siya po ay Pangulo ng Bansang Pilipinas. May knowledge po ako tungkol sa kanya, pero wala akong personal relation sa kanya. Ibang issue po ito. Okay. Para makilala ko siya, ano po yung kailangan kong gawin? Para makilala ko siya personally? So, kailangan mag-usap. Ipakilala ko sa kanya kung sino ako. Tapos ganun din. Kailangan gugulin yung oras kasama. Kailangan gugulin. Kung walang oras na ginugugol ng makakasama, so mahirap magkaroon po ganong personal relation. Si Jesu Cristo at siya na ipinako sa cross. So parang alam po natin ito, pero kailangan po natin pagbubulay-bulayan ng mabuti na kung sino si Jesu Cristo at ipinako siya sa cross. Ito po yung ginawa niya. Hindi sapat po kung si Jesu Cristo lamang. Kung kilala mo si Jesu Cristo, yung pangalan lang, so kulang pa po ito. Yung ating pagkakilala sa Kanya ay dapat hanggang dito. Saan po? Siya na ipinako sa cross. Okay. Ipinako sa cross. Chapter 1, unang Korinto, chapter 1. Verse 17. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbabautismo, kundi upang ipang-aral ng magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Sa verse 18 po, basahin po natin ito sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Kunik sa atin iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So, ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. So, ano pong ibig sabihin? Yung salita ng cross, si Jesus sa ipinako sa cross, yun po message. Yung salita ng cross ay message na namatay si Kristo sa cross, ipinako siya sa cross. Yun po yung salita ng cross. Ay kahangalan sa mga napapahamak. Unbelievers po ito. Yung mensahe po ng kamatayan. Okay? Bakit ito po ay kahangalan sa mga napapahamak?
Dahil yung mga napapahamak po, yung mga hinahanap ng mga napapahamak ay hindi po yung cross ni Kristo. Ang hinahanap po ng mga napapahamak ay blessing. Yun po yung hinahanap nila, yung blessing. Material na blessing. Okay? Pag sabi po natin sa kanila, cross ni Kristo, so wala silang interest. Nawawala po yung interest po nila. Kamatayan, cross ni Kristo, yung salvation, yung pag-aasa sa buhay na walang hanggan. Kapag yun ang mga ipinapangaral po sa mga napapahamak, so inaantok sila. Nawawala po yung interest agad. Dahil iba po yung kanilang hinahanap. Yung kanilang hinahanap ay blessing dito sa lupa. So, maginhawang buhay. Sa banaling salita, trabaho, saka yung mga family, mga good education, mga good career sa trabaho, mga negosyo, business, okay. Yung successful life, yun po yung hinahanap po nila. Yung cross ni Kristo, so walang touching sa kanila. So lagay po natin dito yung bookmarking. Tapos pumunta po tayo sa 2 Corinthians chapter 4. Second Corinthians chapter 4 verse 3. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 3. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa. Ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. So, natatalukbungan. Tama ba? Natatalukbungan pa. So, anong ibig sabihin nito? So, takpan, di ba? Takpan. So, bakit mahirap yung Tagalog ito? Natatakpan pa, pwede ba? Oh, yung ebanghelyo ay natatakpan pa. Ito ay may takip lamang sa mga napapahamak. Yung takip, cover. Okay? Yung ebanghelyo, magandang balita, ay natatalukbungan pa, natatakpan pa. Kaya hindi nakikita ng mga napapahamak. Secret ito, secret. Secret. So, hindi ito alam ng lahat. Yung sekreto po ay hidden treasure ito. Kaya dati po, di ba, pinag-aralan po natin tungkol sa hidden treasure, nagkatagong kayamanan. Nagkatagong kayamanan, hindi po ito na natatakpuhan ng lahat. Sino lang na nakakatakpo ng hidden treasure? Yung mga naghahanap. Yung mga naghahanap-hanap at naghukay, sila po yung naghukay. Naghukay dito, hanap-hanap. Sila po ay makakatakpo ng hidden treasure. Truth seeker. Truth seeker. So, ganun din po sa sistema, ganun din po sa mga sistema sa buhay sa mundo. Kung may goal ka, kung may goal, target, so tapos may desire, hangarin, so gagawa tayo ng paraan kayo papaano, di ba? Gagawa tayo ng paraan kung may goal. Tapos gustong-gustong matupad yung goal mo. Okay? Kahit papaano, gagawa ka ng paraan. Yung truth seeker, para sa kanila, hindi po na tatakpan. So, open na sa kanila. Ipinakita ng Diyos sa kanila yung sekreto. Pero para sa mga napapahamak, ito ay may katalukbong lamang sa mga napapahamak. Verse 4,
Sa kanilang kalagayan, binulak ng Diyos ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tingnan nyo, ito napakagandang verse, napakahalagang verse. So, binulak ng Diyos ng salibutan ito. Diyos ng salibutan. Okay? Ito po yung Diyos-Diyosan. Okay? Okay? Diyos ng pera. Okay? Diyos ng trabaho. Okay? Diyos ng hanapbuhay. Diyos ng alak. Okay? Diyos ng sigarilyo. Okay? Maraming uri ng mga sandata sa Diyos ng salibutan ito. Lahat po ng mga magagandang bagay sa salibutan ay yung sandata weapon na ginagamit niya para hindi po makita ng mga tao ang magandang balita. Binulak ng Diyos ng salibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya. Mga hindi mananampalataya, sila po ay napapahamak. Tama po? Sila po yung napapahamak. Yung mga hindi mananampalataya. Binulak po sila. Yung kanilang isip ay binulak ng Diyos. Binulak. Kaya upang wag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo, ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Liwanag ng Ebanghelyo. Liwanag ng Ebanghelyo. Liwanag ng Ebanghelyo. Kaya lahat po ng mga taong ligtas, Kristiyano po, ay nasa kanilang puso, nasa ating puso, meron pong liwanag. Liwanag ng Ebanghelyo. Kaya naliwanagan na tayo. Malinaw na. Dati, madilim. Binulak, brown out dati. Dati po tayo, binulak ng salibutan, binulak tayo ng Diyos ng salibutan, yung ating pag-iisip, kaya madilim. So, hindi natin alam kung saan po tayo galing, kung saan po tayo patungo, kahit natumba po tayo, kahit natiso po tayo, hindi po natin alam kung nasaan yung hukay. Kung nasaan yung hukay ng tukso ng salibutan, hindi natin alam. Kahit binulak, yung bulak, isipin mo yung bulak. Kahit 1 metro, mahirap lumakat pag bulak. Pero ngayon, meron na po tayong liwanag ng Ebanghelyo. Liwanag. So, kaya sa naliwanagan sa English, enlighten tayo, enlighten. Verse 6 po, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, makningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So, magningning ang liwanag, ilaw sa kadiliman. So, let there be light. So, makaroon ng liwanag at nakaroon ng liwanag. Ito po yung nangyari sa Genesis chapter 1. So, magningning ang ilaw sa kadiliman. Na siyang tumatanglaw sa aming mga puso. Okay. So, Genesis chapter 1, yun po yung physical na light, physical na ilaw, physical na light. Pero yun po yung isang shadow lang. Light, pero shadow pa. Okay? Liwanag siya, pero shadow pa ng ng tunay na ilaw. Ano pong tunay na ilaw? Yung ilaw, liwanag ng Ebanghelyo. Alam niyo po ba, ngayon, maliwanag po ngayon, di ba? Maliwanag na dahil araw. Yung itong mga visible light, mga nakikitang o physical na light, ilaw, ay anino pa. Anino pa ng tunay na ilaw. Yung tunay na liwanag, ito po yung
ilaw ng Ebanghelyo. Yun po yung galing sa Diyos. Kaya, nung ligtas po tayo, ito po yung sinasabi po ng Diyos sa mga tao ngayon. Let there be light, let there be light. Pero yung mga taong napapahamak, madilim pa. Kaya sinasabi pa ng Diyos sa kanilang, kaya gusto po ng Diyos ibigay yung ilaw, tumanglaw sa puso po nila, pero madilim pa sila, wala pang ilaw dahil ayaw nila maliwanagan. Mas gusto po nila yung liwanag ng mga salibutan nito, magandang buhay. Mas gusto pa nila mag-enjoy sa buhay. So, pumunta po tayo sa Genesis chapter 1. Kaya Genesis chapter 1, saka 2 Corinthians chapter 4, verse 6, ito po ay may connection. Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa, verse 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalo sa kadiliman ang kalaliman. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Verse 3, sinabi ng Diyos, basahin po natin, 3, 2, 1. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. So, magningning ang ilaw. Okay? Magningning, magkaroon ng liwanag at nakaroon ng liwanag. Ito po yung gusto ng Diyos mangyari sa mga puso ng tao. Ito po yung physical na light, physical na ilaw. Pero ito po yung gusto ng Diyos sa puso ng mga tao. Let there be light. Dahil binulak ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga tao. Madilim yung kanilang isip. Pag madilim po yung isip, ito po yung mangyari. Pag madilim po yung isip. Kahit yung mga Kristiyano po, pag nanghina po o madilim yung puso, hindi nila alam kung ano po ang mas mahalaga. Hindi nila alam kung nasaan ngayon. Hindi nila alam kung ano ang dapat unahin. Dahil madilim na yung kanilang pag-iisip. Walang idea kung ano ang mas unang gawin, kung ano ang mas mahalagang bagay, kung ano ang mas emergency. Walang idea sa kanilang buhay. Spiritual pagkain, di ba? Physical na pagkain mahalaga. Pero spiritual pagkain mas mahalaga. Pag madilim na po, pag madilim yung ating pag-iisip, mas inuuna yung physical na pagkain. Okay? Ano ang kakainin, anong iinumin, anong isusuot. Pero pag malinaw na po, pag maliwanag yung ating isip, yung spiritual pagkain, yung Bible reading, pagpubulay-bulay, mga sermon listening, tapos yung application ng words of God. So yun po yung mas inuuna. Dahil yun po ang mas mahalaga. Pag malinaw na po yung mata, so nakikita po nila kung ano ang mas mahalaga. Makalangin na bagay, yun ang mas mahalaga. Yung kalooban ng Diyos, yun ang nakikita. Kalooban ng Diyos. Will of God. Plano ng Diyos. Kaya yun po yung inuuna. Yun po ang maunang ginagawa. Verse 4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukot ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Kaya pag pumasok na po, nung nakaroon po ng liwanag, ano po yung nagumpisa? Yung separation. Yun po yung nagumpisa. Separation ng liwanag sa kadiliman.
Nung wala pa pong liwanag, so halo-halo, magulo. Magulo. Okay? Pero nung nakaroon po ng liwanag, doon po ibinukot ng Diyos. Ibinukot ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Ganon din po, so nung ligtas po tayo, so tumanglaw sa ating puso ang ilaw ng Ebanghelyo. So magmula doon, ibinukot ng Diyos tayo. Dahil tayo po ay anak ng liwanag. Ibinukot po tayo ng Diyos mula sa kadiliman, sa libutan. Mula sa libutan. Yun po yung banal na buhay. Yun po yung holy life ay nagumpisa. Dati, halo-halo, nandun po tayo nag-enjoy, sumasali po tayo sa kanilang ginagawa, masaya po tayo doon. Pero ngayon po, ito ba nangyayari sa ating buhay? So, nakahiwalay po ba tayo sa kanilang ginagawa o halo-halo pa? O sumasali pa tayo sa kanilang mga ginagawa? Kung sumasali pa po tayo sa kanila, ito pa yung question. Paano isang liwanag sa kakadiliman makakasama? Pwede po ba? Ilaw. Pagbuksan po yung ilaw, automatic, mawawala yung kadiliman. Pag patay po yung ilaw, so doon po, bumabalik po yung kadiliman. Hindi po itong dalawa makakasama. Pag madilim pa po yung ating puso, so ibig sabihin, so kulang yung ilaw. Kulang yung ilaw. Kaya walang ibang paraan para mapalayo, para mapalayas po yung kadiliman, so kailangan po yung liwanag. Pag pumasok po sa atin yung liwanag, so doon po, mawala po yung kadiliman. So ito po yung separation. Ibinukod ng Diyos yung liwanag sa kadiliman. Kaya ano pong sabi ng Diyos? 2 Corinto, bumalik po tayo, 2 Corinto. Second Corinto chapter 6. Verse 14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama meron ng katuwiran sa kasamaan o anong pagsasama meron ng liwanag sa kadiliman at anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial o anong bahagi meron ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Verse 17 po, 17. Basahin po natin, 17, 3, 2, 1. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo ay aking tatanggapin. So, kaya yun po yung utos ng Diyos sa mga anak niya, magpakabanal ka. Magpakabanal ka. Okay? Magpakabanal po ay ginawa po tayong banal. So, ginawa na po tayong banal sa pamamagitan po ng dugo ni Jesucristo. Yun po yung ating spiritual kalagayan. Ginawa po tayong banal. Inaaring ganap. Ligtas na by grace. Through faith, yun po yung nangyari. By grace, through faith, so ginawa po tayong banal at ligtas na po tayo. Pero doon sa Biblia, nakikita po natin yung utos ng Diyos, magpakabanal ka. So, ito muna, tingnan po natin. Okay? 1 Corinthians chapter 1, verse 2. So 1 Corinthians chapter 1 verse 2.
sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa mga ginawang banal kay Kristo. Mga tinawag na banal. So ito po, sila po yung Kristiyano. Mga ginawang banal kay Kristo, sila po yung iglesia. Okay? Iglesia. So, alam po natin kung anong ibig sabihin ng iglesia. Iglesia po, hindi po yung building. Iglesia po ay yung grupo ng mga taong ligtas. Iglesia. Ito po ay iglesia. Tanawan Church. Mga tinawag na banal. Pero, kung titingnan po natin sa Biblia, meron din pong ganitong utos ng Diyos. 1 Thessalonica chapter 4. 1 Thessalonica chapter 4, verse 3. First Thessalonica chapter 4, verse 3, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagkakabanal, na kayo ay umiwas sa pagkikiyapit. So, kalooban ng Diyos. Yung unang kalooban ng Diyos ay natatagpuan po natin sa John chapter 6, verse 4. Ito ang kalooban ng Ama. Okay? Na sino mang nakakita kay Jesus at sa Kanya ay sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung unang kalooban ng Diyos. Salvation, buhay na walang hanggan. Okay. Sino mang sa Kanya ay sumampalataya, sino mang nakakita kay Jesus, okay, nakakita kay Jesus, dapat kilala po natin kung sino si Jesus Kristo. Si Jesus Kristo po ay hindi po siya mga ordinaryong tao. Sino siya? Si Jesus. Okay. Si Jesus po ay ang Diyos. Sino po yung Diyos? Lumikha po siya sa buong mundo. Ang Diyos po ay lumikha sa buong mundo. So, napakataas po yung posisyon ng Diyos. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang karunungan ay iba sa atin. Parang langit po siya. Tayo po ay lupa. Okay. Lumikha po siya. Okay. Sa pamamagitan ng salita niya, nilikha po niya ang lahat ng mundo ito. Lahat ng universe. Di ba? Hindi natin alam kung gaano kadami yung bituin sa langit. Hindi pa po alam ng mga scientists kung gaano kalaki yung universe ito, kung may boundary o hindi. Hindi pa po alam ng scientists kung gaano kadami yung bituin sa langit. Okay. Hindi pa po kaya ng mga scientifico na gumawa ng isang patak ng dugo. Isang patak ng dugo, kaya ba? So, ginawa nila sa pabrika, factory? Yung isang patak ng dugo? Hindi po. Kung pwede sila mag-produce ng dugo, so hindi kailangan donation. Kahit anong type ng blood type, so pwede mag-produce sila sa factory. Kahit advanced na po yung technology sa ating panahon, kahit isang damo, hindi kaya na-produce sa yung factory. Makapangyarihan siya. Pero siya po ay nagbihis ng laman ng tao. Bumaba po siya. Bumaba. Hinubaran po niya yung kanyang pagka-Diyos. Hinubaran po niya yung kanyang maluwalhating posisyon. Yung posisyon ng mga pagka-Diyos. At bumaba po siya sa mundong ito, sa itong maruming mundo. Okay. Magulong mundo. Okay. Ipinanganak po siya bilang tao. Pumarito siya sa libutan upang iligtas yung mga makasalanan katulad po natin. So, di ba yung buhay ng tao, saka yung buhay ng
insekto ay makaiba. Okay? Isang tao po ba pwede mamatay para sa mga 1,000,000 na 1,000,000 na yung mosquito? Pwede ba mamatay? So, hindi pwede. Isang tao ba pwede mamatay para sa lahat po ng mga lamok sa mundong ito? Hindi pwede. Iba po, ibang level po yung buhay. Si Jesus po ay creator po siya. Pero, so, bumaba po siya sa mundong ito at ibinigay yung kanyang sarili doon sa cross. So, verse 3, ito po yung pangalawang kalooban. Kalooban ng Diyos ang inyong pagpapakabanal. Okay. Pagpapakabanal. So, magaling po kayo. Ito yung Tagalog, kabanalan. Tapos, anong spelling? Banal. Okay. Salamat. Anong difference itong dalawa? So, teach me. Turuan mo ako. Anong difference ito, dalawa? Kabanalan at pagpapakabanal. Teacher, may teacher, Melissa? Sa English po, ano po sa English? Holiness, di ba? Holiness. Kasi yung banal po ay holy. Banal, holy. Kabanalan ay holiness. Ito po, pagpakabanal. Ano po ito? Holiness? Ito po ay, become holy. Okay? Sa isang words po, sanctification. 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 And di ba? Sanctification. So, holiness, sanctification, ano pong difference? Yung holiness ay state ngayon. State. So, ginawa na tayong banal, ligtas na. Okay? Sa harap ng Diyos. Ito po yung position po natin. Position, anak na tayo. Anak. Okay? Yun po yung meaning, ginawa ng banal tayo. Kanina po, di ba nakita po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Yung iglesia po, yung mga taong ginawang banal. Position po yan, anak sila ng Diyos. Pero sa mga anak ng Diyos, may makulit, may masunurin. Okay? Kahit anak po tayo ng Diyos, pero sa harap na sa mga anak ng Diyos, meron pong makukulit na anak. Baby pa, Kristiyano. Kaya sinasabi po ng Diyos sa mga anak niya, magpakabanal ka na, magpakabanal. Humiwalay ka na sa kanila. Huwag kang humipo ng maruming bagay. Anak kita. Okay? Pero yung kanyang kalagayan ay malayo pa sa buhay na karapat-dapat sa anak. Ginawang kitang anak. Kaya lumakat ka na karapat-dapat sa anak. Okay? Lumakat ka na karapat-dapat sa anak. Anak ka ng Diyos. Okay? Hindi mawala yan. Yung kaligtasan po natin ay hindi mawala. Kahit makulit pa, anak pa rin o hindi na? Okay. Anak pa rin. Salamat po sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, pag
Hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, sige, i-cancel na lang yung kaligtasan. Pagod na ako sa iyo. Hanggang kailan ka? Ganyan. Hanggang kailan nagiinom ka ng alak? Suko ako sa iyo. Cancel, sana yung salvation. Ibalik mo yung ticket. Refund. Kung ganun po, ay, walang sino mang makakapunta sa langit. Pero yung salvation ay by grace. Isipin po natin itong mabuti. Nagtiis po siya. Nagtiis po siya. Hanggang ngayon, naghintay po siya. Nagtiis po siya. Hanggang ngayon, pati hanggang mamatay ako. Okay. Huwag po natin overuse. Okay? Huwag po natin overuse ang kabaitan ng Diyos. God is love. Kahit anong mangyayari po, palagi po tayo minamahal ng Diyos. Nandyan pa rin po siya lagi, nang mamahal po sa atin. Love never fails. Love never fails. Love never give up. Kahit anumang kondisyon po natin, mahal pa rin po tayo ng Diyos. Pero, huwag po tayo makontento sa ganong kalagayan. Meron pa pong kaluwalhatian na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Hindi lamang po yung salvation. Alam niyo po ba? Yung salvation po ay hindi lahat gusto ng Diyos ibigay sa atin. Yung salvation ay parang umpisa na lang, umpisa. Yung salvation ay basic option. Marami pa pang mga kaluwalhatian ay inihanda ng Diyos para sa atin. Okay. Pero binubulak po ng Diyos ng salibutan yung mata ng mga Kristiyano para hindi makita po yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi po nila, ay ligtas na ako, okay lang, hanggang dyan lang. Sa linggo lang nagche-church. Alam ng Diyos yung sitwasyon ko. Binulak ng Diyos, binulak ng salibutan yung mata po nila. Kaya hindi po sila nakakakita ng kaluwalhatian ng Diyos. O kantimpala ng Diyos na inihanda niya. Kaya walang hangarin. Walang hangarin. Walang eagerness. Kung alam po natin kung gaano kadakila ang mga kantimpala o kaluwalhatian, kantimpala na inihanda ng Diyos, siguro, iba na po yung takbo ng buhay natin. Magdamag-damag po tayo. Okay? Para sa sa ating ministry o sa ating ginagawa para sa Diyos. So, pagpagkabanal po ay process, sanctification. Ito po yung state ngayon. Ito po yung anak ka ng Diyos. Ginawa na tayong banal, pero ito po ay nasa proseso pa. Okay? Ito po yung ongoing pa, pagpagkabanal. Kaya sabi ng Diyos, magpakabanal ka. Verse 7 po, verse 7, chapter 4. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya't ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinanggihan, kundi ang Diyos na nagbigay sa amin ng Kanyang Espiritu Santo. So, tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos, may purpose. Niniligtas po tayo ng Diyos, may purpose. So, sa kabanalan. Bakit po? So, para sa fellowship sa Diyos. Para sa fellowship. Kung walang kabanalan, so mahirap mag-fellowship sa Diyos. Yung kasalanan po ay hadlang sa fellowship sa pagitan ng Diyos sa atin.
Kapag may kasalanan po, yun po yung maging hadlang sa fellowship sa mga kapatiran. Kapag may kasalanan, mahirap po pumasok sa fellowship. Dahil kasalanan po ay kadiliman po yan. Kadiliman. Kapag may kadiliman po sa puso, mahirap pumasok sa mga grupo ng liwanag. Dahil makikita po yan. Nakakahiya po yan. Tapos yung fellowship sa Diyos ay fellowship sa liwanag. Kaya 1 John verse 5. First John chapter 1 verse 5, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakas sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Verse 7, Unit kung tayo ay lumalakat sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa ating sa lahat ng kasalanan. So, paglakas sa liwanag, yun po yung kailangan. Paglakas sa liwanag ay pagpapakabanal. Yun po yung paglakas sa liwanag. Paglakas sa liwanag ay daily life. Daily life. Daily life. Araw-araw. Day by day, lumakas tayo sa liwanag. Umiwas po tayo sa karumihan ng salibutan. Kahit natitisot o natitisot sa tukso o kadiliman, so anak pa rin. Anak pa rin po tayo ng Diyos, pero may problema sa fellowship sa Diyos kapag may kasalanan sa ating puso. Huwag natin sabihin na okay yung Christian life ko kahit may kasalanan ay nandyan pa. So, habang nagiinom pa ng alak, huwag natin sabihin, okay na ako. Hindi okay. Habang nagsisinungaling pa sa ibang tao, huwag natin sabihin, okay na ako. Hindi po okay yan sa harap ng Diyos. Kaya sumasali pa sa mga hindi tamang bagay na ginagawa ng salibutan, so huwag natin sabihin na okay ako. Hindi po yan okay sa harap ng Diyos. Kailangan alisin yung kadiliman sa ating pamumuhay. Kailangan alisin yung kadiliman. Pag nakikita po natin ito yung problema ko sa ating Christian life, okay? Isipin po ninyo, yun ang kadiliman. Kailangan alisin sa aking paglakat sa liwanag. Kung hindi po ito inaalis, so mahirap. May problema sa fellowship sa Diyos, may problema sa fellowship sa mga kapatiran. Tapos, hindi po siya ginagamit ng Diyos. Kaya, balik po tayo sa 1 Corinthians. First Corinthians chapter 1, verse 23. Subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na siyang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Uni sa kanila na mga tinawag,
maging mga Hudyo at maging Griego. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So yung salita ng Ebanghelyo, yung Ebanghelyo, salita ng krus. So, ang krus na ipinako sa krus. Verse 23. So, ipinangaral namin ang krus na ipinako sa krus. Ito po yung summary ng buong Biblia. Okay? Ano po yung summary ng buong Biblia? Ang krus, ang Kristo na ipinako sa krus. Ito po yung summary ng buong Biblia. Si Kristo. Pero hindi sapat po si Kristo lamang. Ano po yung ginawa ni Kristo? Ipinako siya sa cross. Ang Kristo na ipinako sa cross. Yun po yung pinaka-summary ng buong Biblia. Yun po yung mensahe po natin. Yun po yung ibinabahagi po natin sa mga mahal po natin sa buhay. Okay. Si Kristo, sino siya? Siya po yung Diyos. Siya po yung Creator. Okay? Pero iniwanan po niya yung kanyang yung kabanalan. Yung trono ng kalawalatian, trono ng karangalan, ay iniwanan po niya at bumaba po siya upang ipako sa cross. Bakit ipinako siya sa cross? Dahil yun lang po yung paraan para dalhin po tayo sa langit. Okay. Kaya pagbubulay-bulay po natin ito, okay? Parang sanay na po tayo sa itong simple words. Sanay na po tayo. Si Kristo na ipinako sa cross. Binabanggit po ito sa ating testimony, mga tuwing Sunday, Wednesday, sa sermon, maraming beses, narinig po natin ito. Kaya parang sanay na po tayo. Kapag sanay na po tayo sa ganitong, sa isang bagay, so, konti-unti, so, kumukonti po yung pusong nagpapasalamat. Pag sanay na po tayo, yung isang favor, sa isang favor, ibinigay ng iba sa aking favor. Sa una, medyo malaki po yung ating pusong salamat. Pero pag sanay na po, sa ulit-ulit, yung parehong favor, pag sanay na po tayo sa itong favor, yung pusong nagpapasalamat, hindi po katulad ng dati. Sa una, ay salamat. Pero sa pangalawa, salamat. Pero sa pangatlo, pangapat, so wala nang salamat. Take it for granted. Take it for granted. Yun po yung nangyari po sa ating puso. Kaya ang Kristo na ipinako sa krus, di ba sinabi ko sa iyo tuwing umarap ako sa pulpito, ito po yung nire-remind ko sa aking sarili. Ito yung pinaka-message. Okay? Panginoon, sana walang ibang message ay lumabas sa aking bibig. Sana ito lang lagi lumalabas sa aking bibig. Si Kristo, kung sino si Jesus. Yun po yung pinaka-message. Tapos, kung ano po ang ginawa niya. Yun po yung dalawa. Sino si Jesus? Kung ano ang ginawa niya. Yun sana ipaliwanag ng mabuti. Para maintindihan nila. Para makilala po nila kung sino si Jesucristo. Para malaman nila kung ano ang ginawa niya, kung ano ang ginawa ng isang creator para sa akin. So, ibigay niya yung kanyang buhay. Kaya sana ito, pagbubulay-bulayan po natin mabuti. Okay? Ano ba talaga yung meaning ito? Kung sino ba si Jesus? Yung kanyang ginawa niya, yung kanyang ginawa para sa akin, so, gaano kadakila
para hindi po tayo sanay sa term ito. Para bumalik po tayo sa unang sigla. Para bumalik po tayo sa unang pusong nagpapasalamat. Pag sanay na po tayo, wala na po yung pusong nagpapasalamat. Pag sanay na po tayo sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig, sa biyaya ng Diyos, wala na po yung mga unang sigla. Bakit walang unang sigla? Dahil wala na po yung unang pusong nagpapasalamat. Wala na po. Take it for granted. Para bumalik po tayo sa unang sigla, kailangan po natin bumalik sa ating unang pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Isa akong masamang tao noon. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat sa biyayang ito. Pero binigyan ako ng ganitong kadakilang biyaya ng Diyos. Yung biyaya, grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like him, like me. Amazing grace. Bakit? Bakit amazing grace? He saved a wretch, miserable sinner, baksak na sinner, isang masamang sinner like me. Okay. So kung bumabalik po sa atin yung biyaya ng Diyos, okay, doon po bumabalik po sa atin yung unang sigla. Pag meron po tayong mga pusong gustong sukulian ng biyaya ng Diyos, so doon po bumabalik po yung ating pusong nagpapasalamat. Tapos doon po bumabalik po sa atin yung tanong, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko para sa Diyos? Ibinigay niya yung kanyang buong buhay para sa akin. Ibinigay niya, tiniis po niya ang mga kirot, grabeng kirot, sakit para sa akin. Ligtas na ako. Para hindi ako mahiya sa aking sariling testimony, na ligtas na ako. Anong ibig sabihin na yung testimony, ligtas na ako? Si Kristo ay namatay para sa akin. Yun po yung ating testimony. Yun po yung testimony po natin. Namatay siya para sa akin. Naunawaan ko o naliwanagan ko dahil sa ating katalinuhan? Hindi po. Yung testimony ay walang iba. Namatay siya para sa akin. Kaya lahat ng kasalanan ko ay natubos na. Yung kasunod na tanong, kung may biyaya po, kung naramdaman po natin yung biyaya ng Diyos, ano po yung kasunod na tanong? Ano ang gagawin ko para sa Kanya? Ano ang isusukuli sa Kanyang biyaya, sa Kanyang kabutihan sa akin? Yun ang trabaho ko sa natitirang panahon sa buhay. Hindi po yung special. Hindi po yung special na decision. Kung sino man, kung isang tao po ay ligtas na, yun po yung normal na decision. Ano ang gagawin ko? Yun po yung normal na question. Paano yung mga pamilya ko na hindi pa ligtas? Yun po yung kasunod na question. Paano yung mga magulang ko, yung mga anak ko, yung mga kapatid ko, yung kaibigan ko, hindi pa ligtas? Yun po yung kasunod na question. So, Awit, chapter 116 po. Verse 12. 116, verse 12. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin?
Ano ang aking isusukuli sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan sa akin. Sa lahat niyang pag-ibig sa akin. Sa lahat niyang biyaya sa akin. Na isang miserable sinner, para sa isang miserable sinner, ay namatay siya. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Dumanak na po yung kanyang dugo. Ano ang isusukuli sa kanya sa lahat niyang biyaya sa akin? Chapter 118, verse 17. Basahin din po natin ito, 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. So, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay ako. Gusto kong mabubuhay ako. Bakit? Bakit kailangan mahabang buhay? Anong gagawin po natin pag bibigyan po tayo ng 10 years pa? Anong gagawin po natin pag bibigyan po tayo ng 1 year pa next year? Hindi po nakakasigurado yung buhay bukas. Hindi po nakakasigurado yung mga susunod na buwan sa atin. Susunod na linggo, hindi po sure. Mari, ngayon po yung last day po natin. Mari po. Mari po, itong taon ay last year sa buhay natin. Kung bibigyan po tayo ng another day, kung bibigyan po tayo ng another week, another month, another year, anong gagawin po natin? Dapat sabihin po natin sa Diyos, Panginoon, kung allow me another year, ito yung gagawin ko para sa iyo. Sabi po niya, hindi ako mamatay kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. I-share. Ipapahayag. Yung ginawa mo para sa akin, yung ginawa mo para sa salibutan, yun po yung i-share sa lahat ng tao. Yun ang mission ko sa buhay. Kaya, so ngayon po, pinag-usapan po natin yung pinaka-basic na yung pananampalataya po natin, ang Kristo na ipinako sa cross. Kaya dapat sa puso po natin, itanim ito. Tapos, wag po natin makalimutan yung ating identity. Yung identity bilang isang Kristiyano, kung sino ako. Tapos, wag natin makalimutan yung ating mission, kung ano po ang dapat gawin sa ating natitirang panahon sa mundong ito. Lalo na po sa ating panahon, nakikita po natin yung mga signs ng last day. So, hindi po natin alam kung hanggang kailan po bibigyan po tayo ng panahon. Pero do our best. Okay? Gawin po natin yung ating best. Okay? Okay, hanggang dito lang po. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe sa oras na ito. Kagaya po ng panalangin sa awit, yun po yung panalangin po namin. Ano ang isusukuli sa lahat niyang kabutihan, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Araw-araw, i-remind mo sa amin ang inyong kalooban, ang biyaya mo na ipinagkaloob sa amin araw-araw upang patuloy po kaming lumakad sa aming pamumuhay Kristiyano para sa inyong kaluwalhatian. Maraming mga bagay na gagawin po namin sa inyong pangalan. Mauna po kayong kumilos. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan at kalakasan upang magampanan po namin ang aming katungkulan. Lalo na po yung mga kapatiran na
dumadaan sa maraming pagsubok at problema, samahan niyo po sila at pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at pusong nagtitiwala sa inyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.